Sa loob ng 2 araw, hindi nagkikita si Nigel at Agatha. Sunod-sunod daw ang meeting nito ayon sa kanyang tiyahin na siyang kinakausap lamang ni Nigel. Nagkakausap sila ni Kael sa telepono, subalit hanggang doon lamang dahil mahigpit na pinagbili ni Nigel sa mga gwardya sa subdivision na huwag itong papapasukin. At bagamat galit na galit ang binata, ay wala itong magawa hanggang sa mapag-alaman na lamang sa dalaga na babalik na uli ito sa San Isidro. Nakadama ng guilt si Agatha ni hindi niya magawang sabihin kay Kael na may nangyari na sa kanila ni Nigel. Ni hindi niya masabi ditong huwag itong mag-alala at pagkatapos ng 5 linggo ay malaya na siya mula rito. Kahit alam niyang hindi ito tanga dahil hindi naman siya tatanggapin ng kasintahan pagkatapos siyang pagsawaan ni Nigel. Ikatlong araw ay tinulungan siya ng tiyahin niya na ipasok sa maleta ang mga gamit niya. Tiya, bakit po? Ngayon ang alis ninyo ni Nigel patungo sa Tagaytay. Tagaytay? Oh, bakit daw po? Dahil naroon daw ang mag-asawa, ang mga magulang ni Nigel. Ho? Marahang bulalas niya. Tiya, ayoko po. Ayoko makaharap ang mga magulang ni Nigel. Ano pong sasabihin ko sa kanila? Na hindi ako papakasal sa anak nila? Agatha, ipaubaya mo na kay Nigel ang lahat. Natitiya kung alam nitong sasabihin at saka gagawin. Tiya, ayokong umalis. Matigas niya sinabi. Anong gusto mo? Itali kita at buhatin papasok sa kotse? Si Nigel na sumungaw mula sa pinto na napahugot ng paghinga si Agatha. Hindi inaasahan na pagdating ng binata. May kung anong tilang paru-paro naglalaro sa sikmura niya pagkakita rito sa binata. Bakit mo ba ako pinipilit sumama sa iyo, Nigel? Bakit hindi mo nilang sabihin sa mga magulang mong hindi matutuloy ang kasal natin? At saka hindi pa nila ako nakikita, no? Pangatwira niya sa binata. Nakilala mo na si Papa Agatha, kung natatandaan mo. Sinabi ng Papa na minsan ka nang dinala ng daddy mo dito at saktong naroon si Papa ng mga sandaling iyon. Sinabi din ni Papa na nasa 16 or 17 ka noon. Paalala nito. Sandaling nagbalik sa isip ng dalaga ang pangyayaring iyon. Iyon yung araw na nagpilit siyang sumama sa kanyang daddy sa lungsod. Dahil mahigit 2 buwang hindi dumadalaw sa kanila ang kanyang daddy. At oo, ipinakilala siya ng daddy niya sa isang matandang lalaki. Hindi na niya halos matandaan iyon. Iyon din yung araw na pinautan ni Papa ang daddy mo. Napapikit ang dalaga roon dahil iyon ang dahilan kung bakit narito siya sa sitwasyon ngayon. Nang araw na dumating ka dito, ay alam ng Papa at Mama dahil itinawag ko sa kanila iyon. Sa totoo niyan, ine-expect nila tayo na pupunta ngayon. At hindi madaling sabihin sa kanila na nagbago ka ng pasya. May warning sa mga mata nito nang sulyapan ng dalaga iyon. Hihintayin kita sa kotse. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ang binata. Iha, buwako ng tiyahin niya nang makalabas si Nigel. Bakit kailangan gawin mong mahirap ang lahat? Bakit hindi mo nilang tanggapin ang lahat ng bukal sa loob mo? Natitiya kung hindi ka seryoso diyan sa sinasabi mong hindi ka papakasal kay Nigel. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan sabihin sa tiyahin niya na nakapagdesisyon na siya at nagkaroon na ng paunang bayad. Muli ay napangiwi siya sa salitang ginamit niya. Paunang bayad. Bulong niya. Mabilis siya nagbihis at inayos ang sarili. Pagkatapos ay pinakuha sa katulong ang mga maleta at saka bumaba. Makalipas ang ilang sandali
Walang imikan sa loob ng kotse ang dalawa. Nasa exit na sila patungong Tagaytay na magsalita si Agatha. Bakit nga pala sa Tagaytay nakatira ang mga magulang mo? Lumingon sa kanya ang binata. Kailangan ng mama ng malamig na klima. Sa katunayan nga niyan, kararating na nila mula sa ibang bansa. Siguro mga 3 linggo na halos. Umuwi lang sila dahil sa kasal natin. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Paano mo i-explain sa kanila na hindi ako papakasal sa'yo? Naggipit na mga balikat si Nigel. Sasabihin kong gusto mo ng longer engagement. Kahit anong maaari ko paniwala sa kanila, gagawin ko. Anong gusto mong sabihin ko sa kanila? Tanong ulit niya sa lalaki. Sa papa hindi ako gaano nag-aalala. Pero hindi sa mama. Tiyakin mong maganda sasabihin mo mamaya sa kanya. At ako nang bahala sa iyo. Sabay kindat nito sa kanya. Ay, iyon ang pinakaayaw ko, ang magpanggap. Sabi niya na may pag-ikot pa ang mga mata. Parehas lang tayo. Pero dahil ikaw may gusto nito, kailangan mo mapag-cooperate. Para kay mama, yun lang. Hindi na sumagot ang dalaga at itunuan ng mga mata sa daan. Sa loob ng 3 oras na mahigit na biyahe, ay halos walang imikan ang dalawa. Panaka-naka ang sulyap ni Agatha sa katabi. Kahit papaano, ay hindi niya maiwasang hindi humanga sa lalaking ito. Napaka-attractive nito, napakagwapo. Kung hindi lang laging nagagalit. Wala sa loob na bumaba ang mata niya sa mga labi nito. At bagya siyang kinalabutan. Pumasok bigla sa isip niya ang unang gabi nila. At kung bakit bigla ay may kakaibang damdaming lumukob sa pagkatao niya. Para bang nag-iinit siya. Kanina mo pa ako tinititigan. Baling ni Nigel sa kanya sa pagkapahiya niya. Hindi niya inakalang alam nito ang ginagawa niya. Ano ba ang diferensya ng mukha ko? Nahihimigan niya ang amusement sa tinig nito at naniningkit ang mga mata niya. Sa buong buhay ko kasi, iniisip ko kung ano bang itsura ng halimaw. Ngayon alam ko na. Sarkastikong sagot niya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan nito. Napataas ang kilay niya sa inusta ng lalaki. Kung ganito ba ang itsura ng halimaw, tinitiyak ko sa iyo, magbabago ang paniniwala ng mga tao sa halimaw at magugustuhan na nila ang halimaw ngayon. Napasimangot si Agatha sa sagot ni Nigel. Arroganting halimaw ka mo, usal niya. Tawa pa rin ang isinagot ni Nigel sa inis ng dalaga. Ibinalik niya sa daan ng mga mata. Iniba naman ni Nigel ang usapan nila. Hindi ka ba nagugutom? Gusto mong huminto muna tayo sa isang fast food chain para kumain? Umiling siya. Hindi ako nagugutom, salamat. Isa pa, 1 oras na lang at nasa Tagaytay na tayo. Gaano nga pala tayo katagal roon? Tanong niya sa lalaki. Naggipit naman ng mga balikat si Nigel. Depende. Ha? Anong depende? Depende saan? Depende sa behavior mo. Maaaring 1 buwan o mahigit. Sumimangot lalo siya. Tiyakin mo lang Nigel na makakauwi tayo ng lungsod bago matapos ang term ng kontrak natin ha. Hindi sinagot ni Nigel iyon at binilusan na lamang nito ang pagpapatakbo sa sakyan. Makalipas ang 1 oras ay tinatahak na nila ang isang pribadong daan. Ito ang ikalawang pagkakataon na nakarating siya ng Tagaytay. At muli ay hindi niya maiwasang hindi humanga sa nagtataas ang mga puno ng pine trees. Ang lamig at malilim na daan. Hindi mo ba alam na amoy pine trees ka? Ani ni Nigel sa kanya. Talaga? Hindi ko alam na amoy palot china pala ako. Humagalpak ng tawa si Nigel sa sinabi niya. Iniwas niya ang mga mata. Hindi niya gusto makita ni Nigel ang atraksyong hindi niya mapigilan para dito. Ang ibig kong sabihin, presko yung amoy mo.
Nangingiti pa ring wika nito. Gayon. Ngayon sinasabi mo na para ba isa akong air freshener ganon. Hindi niya mapigilan na bahagyang mapangiti. Nawala ang ngiti ni Nigel at nakatitig sandali sa mukha niya. Umiwas siya ng tingin. Ayaw niya maging friendly sa lalaking ito. Malayo pa sila, natatanaw na niya ang isang maliit na bila sa maitaas na daan. Tipikal ang yari ng bahay sa Klimas, Tagaytay. Napapaligiran iyon na nagtataas sa mga puno ng pine trees. Gawa mula sa adobe at kahoy. May attic sa itaas. May mga hanging plants sa lahat ng bintana at nagrarayot ang iba't ibang mga bulaklak mula sa malaki at maliit. Bumusina ang binata at maya-maya pa isang lalaki ang nagbukas ng gate na bakal. Ipinasok ni Nigel ang sasakyan at ipinarada iyon. Welcome sa bahay bakasyonan ko. Nakangiting wika nito. Inabot nito ang pintuan ng kotse sa tabi niya at binuksan. Akala ko ba'y sa mga magulang mo ang bahay na to? Agatha, hindi naglalagi sa Pilipinas ang mama at papa. Pamula na magkasakit si mama, ay halos sa ibang bansa sila naglalagi. May bahay kami sa Canada. And one day, dadalhin kita doon. Nangangako ang tinging ibinigay nito sa kanya. Umiwas ang mga mata ng dalaga. Hindi darating ang araw na iyon. Marahil ay nakalimutan na ni Nigel na 5 linggo lang silang magkakasama. Ngayon lang ako nakakita ng puno ng apple. Aniya nang makalabas ng kotse at tumingala sa puno na nasa tabi ng bakod. Parang tao ka na ngayon. Biro nito. Hinawakan siya sa braso. Halika na sa loob. Gusto niyang hilahin ang kamay dahil tila napapasok siya sa pagkakadikit na iyon sa mga balat nila nang mapuna ang isang matandang lalaking lumabas mula sa bahay. Nigel, anak! Sa lubong nito na itunuan ng mga mata kay Agatha. At siguro ikaw si Agatha, ang anak ni Danilo. Aba, kalaki mo na at napakaganda pa. Nakangiting bati nito na inilahad ang mga kamay at ikinulong roon ang palad niya. Kumusta po kayo? Kahit papaano ay nakadama siya ng magandang pagtanggap ng matandang lalaki. Mabuti iha. Ikinalulungkot ko nga pala na wala kami sa Pilipinas nang mamatay ang daddy mo. Ang mama pa. Si Nigel na inakbayan papasok si Agatha. Nasa dining at inaayos ang niluluto ng kusinera. Kanina pa nga kayo hinihintay, halina kayo. Nagpatiunan lumakad ang matanda. Kumawala sa akbay ni Nigel si Agatha. Tinitigan siya ni Nigel. Agatha, tandaan mo ha. Maganda lang sasabihin mo. Bulong nito. Sabi mo ay di sige. Formal na yan sagot. Kung maganda ang labas ng bila, ay lalo na sa loob. Maliit lang iyon pero maaliwalas. Simple pero malinis at maganda. Makintab na palutsi na ang sahig at dingding. Napakaganda ng kulay. Narito na mga bata, Juanita. Sabi ni Anastasio na tuloy-tuloy sa dining. Isang matandang babae naka-wheelchair ang sumalubong sa kanila. May nurse sa likod ng silya na siyang tumutulak rito. Ngumiti ang matanda nang makita sila. Lalo na magtuon sa kanya ang paningin. Talagang napakaganda mo iha. Wika nito na hinagod ng tingin si Agatha na gustong mailang naman ng dalaga. Si Nigel ay hinalikan ng pisngi ng ina. Nakita mo na siya mama, sa picture remember? Mas maganda siya sa personal Nigel. Isa pa, bata pa siya sa larawan. Nagtatakang napabaling kay Nigel ang paningin ng dalaga. Ipinakita ba ni Nigel larawan niya sa mga magulang nito? Subalit hindi sa kanya nakatingin ang binata, kundi sa kusinera at nilapitan ito. Ano po ang inihanda ninyo na Minda? Tanong nito sa matanda. Halika na iha.
Ani ni Juanita kay Agatha. Pwede mo ba akong bigyan ng isang halik man lamang? Sabi ng matanda sa kanya. Sige po. Marahas na bulalas niya at dinampaan ng halik ang matandang babae. Paano naisip ni Nigel na magawa niya magtaray sa dalawang matandang ito? At kahit marahil walang warning mula dito, ay hindi niya magawang pakitaan ng hindi maganda ang matandang babae. Napakabait nito at napaka-friendly. Maganda rin ito. Nakita niya kung saan minana ni Nigel ang mga mata nito. Halina kayong kumain. Anyaya ng matanda na itinutulokan sila ng nurse. Hindi binibitawan na kamay ni Agatha. Si Nigel ay hinilang upuan para sa kanya at nang maupo siya, naupo ito sa tabi niya. Nakangiting tinitigan ng matandang babae si Agatha. Napag-usapan na ba ninyo ng anak ko kung kailan ninyo binabalak magpakasal, iha? Ho? Bulalas ni Agatha. Isang tikhim ang pinakawala ni Nigel. Hindi pa po namin naiisip yung exact date, Mama. Pero marahil ay bago magkatapusan sa sunod na buwan. Marahas na sinulyapan ng dalaga si Nigel. Pero hindi nito sinalubong ang mga mata niya. Hindi na kailangan patagalin pa, iho. Gusto kong makita ang mga apo ko bago mala ako mamamatay. Juanita, bakit ba kamatay ang sinasabi mo? Kasalan na pinag-uusapan. Ani ni Anastasio. Itinuon ng dalaga ang paningin sa harap ng pagkain. Hindi alam kung ano ang iisipin at sasabihin. Sa kabila ng inis kay Nigel, ay nabali ang isip niya sa kasimplehan ng dalawang matanda. Sino ang mag-aakala ang mga ito ay nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya? Pero tama ang mama niyo, mga anak. Gusto namin makasal na kayo agad bago kami umalis pabalik sa Canada. At inaasahan naming maging madali ang pagbibigyan ninyo sa amin ng mga apo. Ani ni Anastasio na nakiagat na nakatingin. Hindi kayo maiinip, Papa, Mama. Anong malay nyo? At bago kayo umalis pabalik ng Canada, ay malaman yung magkakaapo na pala kayo. Si Nigel na sinulyapan si Agatha na biglang namula sinabi nito. Nigel, hindi nga. Si Juanita, na-shock ito sa sinabi ng lalaki. At anong ibig mong sabihin ng sinasabi mong iyan, ha? Natawa ng marahan ng binata. Nagbibiro lang po ako, Mama. Ikaw talagang bata ka. Tingnan mo si Agatha, namumula sa'yo. Sana'y hindi ka bumigay sa kalokohan nitong anak ko, ha, Agatha. At huwag mong hayaan na mawala ang kanyang kapugian hanggat hindi kayo nakakasal. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po alam ng anak ninyo ang kahulugan ng salitang pogi. Wala sa loob at tuloy-tuloy niyang sinabi. Nagtaas ng kilay ang matandang babae. Kailan pa yun, Nigel? Ang alam ko'y nasa krib ka pa lamang ginagamit mo na yung kapugian mo sa mga babae. Mama, hindi epektibo sa mamanugangan niyo yung mga salitang yan. Ang gusto niya ay yung animo yung mga halimaw, ganun. Nilingon ng dalaga at binigyan ng warming look bagamat nakangiti. Hay, ikaw talagang bata ka. Sinong babaeng hindi magkakagusto sa'yo ay kapugi mo. Anong masasabi mo, Agatha? Tumikim sandali ang dalaga at sinikap ng umiti. Well, tita, hindi po nagkaroon ng maraming pagkakataon si Nigel na maipakita man lamang yung kapugian niya. Huminga ng malalim ang matandang babae. Kung sa bagay, ang inyo ay isang long-distance love affair. Kaya nga gusto kong makasal na kayo agad eh. Walang maisagot ng dalaga roon at nanatiling nakayuko. Sana ay ngayon na sabihin ni Nigel na hindi nila gusto magpakasal agad. Hello everybody! Ana ng tinig mula sa may pinto na sabay-sabay nilang ikinalingon.